Sa Calbayog, Samar, sinimulan ngayong araw ni Aksyon Demokratiko Standard Bearer Mayor Isko Moreno ang kaniyang panunuyo sa mga botante ng Visayas bilang pagbibigay-pugay raw sa ina niyang isang waray. Kasama niya ang katandem na si Dr. Willie Ong at mga senatorial candidate. For the past 60 years, walang na-elect ditong national official. I mean, in the national level. Baka napapanahon naman na itong ating mga wari-wari na kababayan. Kahit anong kulay ng partido nila sa lokal, baka naman pwede niyong pagkaisahan yung anak ng waray. Nangako siyang kapag mabigyan lang daw ng pagkakataon, tututukan niya sa unang 2 taon sa panunungkulan ang buhay at kabuhayan. Magtatayo rin daw sila ng maraming mga ospital at pabahay. Binisita rin ng Team Isko ang alkalde ng Calbayog at nakipag-usap sa mga residente roon. Pagkatapos ay nag-motorcade papuntang Catbalogan kung saan nakatakda naman niya makahapunan ang gobernador ng lalawigan. Nagpasabi na rin si Moreno na hindi siya dadalo sa live debate ng Sunshine Media Network International o SMNI bukas. Ayon sa chairman ng kaniyang partidong Aksyon Demokratiko na si Ernest Ramel, bukas ng gabi na makababalik ng Maynila ang alkalde mula sa Samar. Hindi rin dadalo sa SMNI debate si Senator Ping Lacson at running mate na si Senate President Tito Soto dahil nag-endorso na raw ng susuportahang presidential at vice presidential candidate ang network chairman na si Pastor Apollo Kibuloy. Sa isang press release naman mula sa kampo ni Soto, tinanong niya kung ano ang ginagawa ng National Telecommunications Commission para hindi magamit ang text messaging para sa black propaganda. Kasunod yan ng pagkalat ng mga text message na pressure umano nila ni Senador Richard Gordon ang mga kapwa-senador na pirmahan ng findings ng Blue Ribbon Committee kaugnay ng issue sa Pharmally. Sinisikap namin kunin ang reaksyon ng NTC. Dadalo si presidential candidate Bongbong Marcos sa live debate ng SMNI bukas. Kinumpirma yan ang kanyang tagapagsalita. Sa Cagayan nagpunta si Marcos para pasinayaan ang BBM headquarters sa Barangay Carig Norte sa Tuguegarao City. Doon nagkita sila ni dating Senate President Juan Ponce Enrile na nagdiwang ng kanyang 98th birthday ngayong araw. Itinaas ni Enrile ang kamay ni Marcos. Inimbita po ako ng aking Senate President at sinabi niya, akala ko imbitahin niya ako sa birthday party niya. Ganito pala, iba pala. Kinagabihan naman, nasa Amoranto Stadium sa Quezon City si Marcos. Sinabi ni Marcos na matapos ang pandemya, kailangan harapin ang ekonomiya. Ilan pa raw sa balak niyang gawin ay bawasan ang importasyon, buhayin ang tourism industry, ituloy ang infrastructure projects at pagandahin ang internet. Sa kanyang programa sa Facebook, nagbahagi naman si Mayor Sara Duterte na mga dapat daw gawin base sa natutunan niya sa pandemya, kabilang pagsasaayos ng benepisyo ng healthcare workers, pagsuporta sa mga doktor at pagdaragdag ng pondo sa research and development. Ang kailangan natin ay gumawa ng sistema na we are living with COVID-19 na hindi na kailangan mag-lockdown. Sa pagharap ni Senador Manny Pacquiao sa Foreign Correspondents Association with the Philippines o FOCAP at sa local media ngayong araw, naghayag ng sama ng loob si Pacquiao sa anyay pagiging judgmental ng publiko. Hinuhusgahan daw kasi siya na walang alam kahit hindi pa raw ganoon kakilala kung ano raw ang kanyang nasa puso. Kaya nga raw pabor siya magkaroon ng mga debate para masukat ang kanyang talino. Tiwala raw siya sa magiging suporta ng Christian community. Ito ang masakit. Minamaliit nila ako na wala na akong kakayahan and yet ako pa gustong makipagdebate sa harapan ng mga kasamahan kong kandidato. Mas maganda nga yung harap-harapan mag-debate di ba? Para masabi kung totoo bang walang alam si Manny Pacquiao. Sa hiwalay na pahayag, sinabi ni Pacquiao na hindi siya dadalo sa SMNI debate. Hindi raw niya kaya mag-isa sa mga aktibidad na inorganisa ng isang taong wanted sa kasuklam-suklam na krimen at walang konsensyang ginamit ang pangalan ng Panginoon sa mga religious scams. Naharap ngayon si Pastor Apollo Kibuloy sa serye ng kaso sa Amerika, kabilang ang sex trafficking, mga akusasyong kanyang itinatanggi. Dagdag pa ni Pacquiao, may nakabinbin din daw silang cyber libel case kay Kibuloy, kaya mas mabuting tanggihan ang imbitasyon ng SMNI para raw hindi na ito mabigyan ng anumang kahulugan na maaaring makaapekto sa kanilang kaso. Hinihingan namin ng pahayag si Kibuloy. Pagsusulong sa pagpapayama ng sining at kultura ang pangako ni Vice President Leni Robredo kasunod ang pagpapahayag sa kanya ng suporta ng Katipunan sa Kultura at Kasaysayan na binubuo ng mga alagad ng sining kabilang ang ilang national artists.
Isusulong rin ang National Culture and History Program na hangad ang wastong pagtingin sa kasaysayan na panlaban sa mga mapanlinlang na mga salaysay at mga baluktot na mga katwiran. Kapakanan ng mga nakatatanda naman ang pinirmahan nila ni Senator Kiko Pangilinan kasama ang mga seniors for Lenny. Isang medical assistance program kung saan yung mga medical missions namin, ginagawa po namin na pagpunta namin lahat na kailangan na espesyalista kasama para magkaroon ng inventory ng lahat ng sakit ng lahat na seniors. Nakipagkita rin si Robredo sa mga miyembro ng LGBTQIA+ community ngayong gabi, kasama ang ilang kasapi ng kanilang senatorial slate. Bumisita rin si Robredo sa headquarters ng Philippine National Police at nakipagpulong sa top brass ng pulisya tungkol sa peace and order situation ng bansa. Si Senator Pangilinan naghain ng reklamong cyber libel sa Department of Justice laban sa Maharlika YouTube channel para sa mga umano'y libelous videos na pinost nito sa kanilang channel. Maghahain rin ng reklamo ang asawa niyang si Sharon Cuneta at ang anak na si Frankie Pangilinan. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ng Maharlika YouTube channel. Kung ano-anong pagsisinungaling ang ginagawa, lalo na ngayon, panahon ng eleksyon, ang hirap ditong hindi tayo lumalaban dito sa kasinungalingan, paninira at pinagkakakitaan pa. Nagpahayag naman ng suporta sa Lenny Kiko tandem si dating Chief Justice Hilario Davide Jr. Samantala, di rin dadalo sa SMNI debate si Robredo na may nakaschedule na raw na aktibidad para pulungin ang mga leader at supporters sa Panay Island. Ayon sa kanyang spokesman, bagamat hindi raw makakadalo sa anilay privately sponsored event, siniguro nilang present si Robredo sa mga COMELEC-sponsored at accredited debates. Sa isang text message, sinabi ni Dr. Marlon Rosete mula sa Sunshine Media Network International na di raw nila kawalan ang di pagdalo ng ilan sa mga presidential candidate. Kumpirmado namang dadalo sa SMNI debate si Calyodi de Guzman. Sa isang e-forum, sinabi ni de Guzman na pabor siyang i-decriminalize ang abortion at ipinaliwanag kung bakit. Ang problema, maraming mga kababaihan natin ang nasasakripisyo dahil sa patago, palihim, o dahil sa takot na maparusahan, makulong, ay tinatago nila yung pagpapa-abort. Kaya ako naniniwala o pumapayag na i-decriminalize natin. Sumalang naman sa COMELEC e-rally si Faisal Mangundato at Norberto Gonzales. Lumahok naman sa isang public forum sa Liwasang Bonifacio si presidential candidate Joey Montemayor. Dito, pinuna niya ang umano'y pagiging duwag ng gobyerno sa isyu ng agawan sa teritoryo. Kung siya raw ang mananalo, puputulin niya agad ang relasyon ng Pilipinas sa China. Sa pangalawang araw ng aking panunungkulan, kung papalarin tayo, Lord willing, kung papalarin tayo bilang presidente, ay putulin lahat ng relasyon sa China. Walang aktibidad ngayong araw ang iba pang presidential candidate na si Ernie Abella. Ako si Sanima Refra. Ako si Marisol Abduraman. Ako si Sandra Aguinaldo. Ako si Mav Gonzalez. Ako si Mariz Umali, ang inyong saksi.